What's up KG at welcome back sa ating channel. So ngayon ay sahod day, ibig sabihin is kailangan na natin magbodega, no? So every sahod is naglalagay tayo ng 500 pesos sa ating Bitcoin. So gamit natin yung coins.ph, no? Pero bago tayo pumunta ron is meron lang akong gustong pag-usapan natin, no? Tungkol ito dito sa aking thesis about doon sa kahalagahan ng ginagawa na pagdi-DCA lalo na sa panahon na 'to. Oo, naintindihan naman natin ang daming bad news, ang daming mga puwedeng maging dahilan kung bakit hindi ka dapat bumili lalo na kung na-expect mo na mas bababa pa yung pressure ano. Actually hindi naman nalalayo yung iniisip ninyo sa iniisip ko. Kahit naman ako ay nandun talaga ako sa team ibagsak, no? So hoping pa rin ako na mas bababa yung presyo lalo na yun nga nabanggit ko dati na ang target ko talaga is 30,000. So sinabi ko lang ba yon dahil doon sa gusto ko lang maiba or ano? Hindi, may tinitingnan kasi akong structure na para sa akin tingin ko is may hit. If ever na hindi ma-hit, so kailangan meron din tayong ibang plano, no? Pero siyempre ang pinaka-greatest ko pa rin na target talaga, hoping na tamaan is yung 30,000 range. May mga nagsasabing 40,000, yung mga eksperto 50. So sabi ko parang ang layo nun sa akin talaga, sobrang lalim. Ano kaya mangyayari sa mga altcoins, no? Pero hindi ko kasi masabi. Hindi rin natin masabi. Lalo na kung meron ako nakikitang structure. So ako naman nag-base ako doon sa structure na nakita ko, no? Doon sa dati kong video. Ngayon naman is ang gagawin ko naman is yung justification ko naman about noon dun sa bakit ako nagsisimula ng mag-accumulate ng Bitcoin sa kung sakaling iniisip ko pala na mas bababa pa bakit nag-accumulate na ako ng Bitcoin. So dito trinace ko yung mga dating past cycle, no, dito sa market. So nagsimula ako noong 2015. So punta tayo sa atin 2015. Yan. So dito sa 2014 to 2016 na bear market, no. So nagkaroon ng all-time high noong ito. Nung November 13, 2013, tama ba? November 13, November 2013 yung all-time high niya. So natapos yung bull pagkatapos noon ay mula dun sa all-time high tayo ng ano. Yan. Nag all-time high siya dito, no? So after noon, so trinace ko kung gaano katagal, ilang buwan kasi ito nasa monthly chart pala tayo, no? Bitcoin monthly chart. So bawat isang candle, bawat isang ano diyan, bar is 1 month, no? So dito trinace ko kung gaano katagal ba niya nakuha yung bottom o nakita yung bottom, pinaka-bottom ng market during that cycle. So isang buong ito is isang buong cycle 'yan. So mula dun sa top, no? Mula dito sa top na to, so sinukat ko siya doon dito. So ang nakalagay dito is 14 bars para makuha lang itong bottom na to, no? So yung bottom na to na nakuha natin is nag-equivalent siya ng 14 bars. So ibig sabihin 426 days bago niya nakuha yung bottom. So nagsimula lang ako dito sa green candle na tumaas, then nagbilang na ako ng after no. So ano naman to hindi naman natin tinatime yung market pero tinitingnan lang natin kung nasa tamang position ba tayo or nasa tamang cycle ba tayo ng pagbili at para mas maintindihan natin kung ano yung bear market at ano yung opportunity behind that bear market, no, cycle, no. After nun, nung nakuha ko na yung top to bottom, nasukat ko na yung top to bottom which is yung 14 bar. Sinukat ko naman siya kung gaano katagal siya dun sa range na yun bago siya umalis dun sa tinatawag na stage 2 ko. Kung mapapansin nyo yung stage 2 ko is lumagpas na siya dun, no? So ito yung kandila na yon. Ito yung kandila na nagpalabas na doon sa range na yon para mapunta siya dun sa stage 2. So inabot siya ng 9 bars, no? Para lumabas doon sa range. Kaya binilang ko siya as 14 bars para matrace yung bottom, then 9 bars para mag-accumulate lang yung mag-range lang yung price, no? So, sa range ng stage 1, no? So doon ko siya nakita na pwedeng mas maganda talaga
Siyempre, kung ikaw ay nagdi-DCA, mas maganda kung nag-DCA ka ng mga panahon na 'to, 'no? Si lalo na kung naabutan mo 'tong paglipad na 'to, pagtaas ng presyo na 'to, talagang, magiging profitable yung iyong, pagdi-DCA, 'no? Pero siyempre hindi naman tayo puwedeng magbase sa nakaraan, pero puwede nating gamitin siyang guide, 'no? Kaya siyempre para mas ma-justify pa yung aking thesis, so tiningnan ko rin yung pangalawang cycle. So dito sa pangalawang cycle medyo tricky, ito na yung COVID, COVID na 'to, 'no? So dito nagkaroon din ng after top, cycle top, yung pinakamataas sa presyo, 'no? Ayan. So ito siya. Pagkatapos ng pinakamataas sa cycle, so tumakbo ulit siya ng 12 bars. 12 bars ulit yung inabot bago niya makita yung bottom. So kinuha kong bottom, ito lang pinakamaliit na to. Pero kung bibilangin natin yung kung gaano katagal lang tapos na-break niya, no? Kung na-break niya, sabi ko nga sa inyo, pagka lumagpas lang ng stage 1, so dito lang yung sa kandila na to. So hanggang dito ka lang talaga dapat. So ibig sabihin, 4 na bar lang. 4 bars lang, tapos ano na siya, na-break na niya yung kanyang stage 1, tapos sa stage 2 na siya. Pero still, nagkaroon ng COVID crash So binilang ko pa rin yung COVID crash. Kasi sabi ko nga sa inyo, isa rin sa tinitingnan ko rito, yung market structure. So, sa stage 2 kasi, sa stage 2 kasi, ang market, sa stage 2 ng market, hindi ka nagkaroon ng retest para ma-retest ito. Kung strong support ba yung pinagbasagan ng stage 1, no? So, in-explain ko naman yun sa aking, last video. So, ang dapat sana, kung ako ang titingin ng market, no? Dapat sana, kung lumagpas siya dito, dapat nag-retest muna siya dito. Tapos, ganun-ganun muna siya. Tapos, saka siya nag-break, no? Yun sana ang nakikita kong structure. Kagaya nung unang cycle, no? Kaya naisip ko na binilang ko na rin yung COVID crash doon sa nangyari. Bakit? Kasi kumuha rin siya ng liquidity dyan Parang naging anomaly to para sa akin Ito. Na which is, syempre, kung ano naman natin is biglang inubos talaga niya yung mga nakaposition dyan. Syempre, akala nila bulra na. So, time to buy na. So, inisip ko, hindi naman na kompleto yung market structure, kaya bumaba ulit yung presyo doon. No? Sa ako kasi tinitingnan ko, itong anomaly na rin na to. Pwedeng ito yung anomaly para sa akin. Ito, kung bakit umangat ng ganyang kataas yung presyo, or ito, yung ano na to. Pero, ang pinaninindigan ko rito sa aking thesis, kinompleto niya yung market structure. Kaya siya bumaba ulit dito para i-retest yung level na ito. Kung support ba siya. So, hindi naman nagkamali yung market. Support yun. Maraming sumalo at kaya nagpatuloy yung bull. Pero dito, nung sinukat natin, so, ganun ulit, 14 bars yung nauna, so 12 bars naman yung ngayon. So, from 12 bars hanggang sa makuha niya yung pinaka-bottom niya, so hindi naman ito yung bagong bottom kasi mas mataas ito. Pero mula sa bottom niya, bumilang ulit ako. So, 15 bars naman to. Medyo na-extend ng konti. Sobrang laki ng difference, no? From 9 bars to 15 bars yung nangyaring range, no? Kaya, isa na rin siya dun sa binibilang natin na pwedeng mangyari pagdating doon sa pag-DCA, no? So, hindi naman to about trading na itatime mo yung bottom, bibili ka, tapos pag umangat, no? Hindi, kasi ang lalo sa mga viewers ko, no? Ang ginagawa kasi natin diskarte is every sahod is nabili tayo. So, hindi ganun kalaki ang binibili natin, pero still nagdi-DCA tayo. No? DCA strategy yung ginagawa natin. So, ang pwede nating mangyari niyan, sa buong range nito, magsisimula tayong mag-accumulate. No? Yung every 500, every is talagang magkakaroon tayo ng commitment para bumili ng bumili. Lalo na pag nasa stage 1 na siya ng cycle. No? Pero ako naman kasi, ang plano ko is hanggang stage 3 talaga ako nag-accumulate. No? After nun, saka ko natitingnan yung susunod. Para sa akin kasi mas risky na. Lalo na maraming pwedeng maging narrative sa susunod na market na which is hindi papabor sa cryptocurrency. But still, kailangan pa rin nating malaman nito, no? Kung nasa na ba tayo dito sa cycle. No? Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng bumili sa mga cycle na yan, talagang sobrang nakakatakot bumili niyan. Lalo na nung panahon ng COVID, sino bang mag-aakala? Itong dump na to, bagsak na yan, COVID yan No? So iniisip ko na, syempre, unang lockdown, ganyan, nagsara na yung buong mundo.
So, ina-expect mo ba na tataas yung market? Diba? But still, kung bumili ka ng panahon na nag-COVID, na sobrang fearful talaga yung mga tao, walang trabaho, walang kakabuhayan, uncertain talaga yung market, kanya-kanyang virus, di ba? Mamahal ng bibilihin. But still, nakita natin na lumipad talaga yung market after nun. After ng COVID crash, no? So, isa rin yan sa tinitignan ko. Tapos sa sumunod is yung ito na, yung kung saan ako nakapasok na market, yung 2021 na, no? Bull. Ngayon, medyo tricky to dahil nag-double top siya dito sa taas. Dalawa yung kanyang top, no? Kaya iniisip ko dito is dahil kung isusukatin natin siya nung mga panahon na hindi pa natin nakikita to, syempre kunyari, sabihin na natin na sa 2021 pa tayo at tapos sa mga January 2022 nag-uusap na tayo. So, ina-expect natin na maaaring ang graph nito is ito lang. Hindi mo alam kung nasa ng bottom. Kunyari, ito pa lang, nandiyan pa lang. May kita mo, itong candle pa lang na dalawa na to na kulay green ang nakikita mo. So, once sinukat mo siya sa magkaibang all-time high, makikita mo na hindi magtutugma kasi kung dito ka kukuha, ayusin natin kung dito ka kukuha, ayan, kung dito ka kukuha at kukunin mo yung 14 bars or 12 bars na average, lalagpas ka, no? So, ang mangyayari ganito. Dito kasi siya kinuha sa all-time high na to. Ngayon, kung kukunin ko yung 12 bars, so ibig sabihin, expecting ako na magbo-bottom pala siya dito. Ayun, ito, yung magiging breakout ko na mismo. No? But still, dito pa lang, magbo-bottom out ka pa lang. Ibig ko sabihin, kung dito mo susukatin yung iyong top, papunta sa bottom, na 14 bars or kahit 12 bars, no? So, ibig sabihin, dito papasok yung iyong pag-accumulate ng Bitcoin na sa tingin mo is nasa bottom ka na. So, meron ka lang 2 bars lang, halos dalawang buwan ka lang talaga makakapag-accumulate ng Bitcoin and then stage 2 ka na. But still, yun nga sabi ko sa inyo, the best accumulation kasi is stage 1 and stage 2 ng cycle. Kaya yun ang para sa akin kasi yun yung sinusundan kong thesis. Ayusin natin to. Ayan. So, kaya ang ginawa ko na lang dito dahil double top naman siya, kinuha ko lang yung first top. Kinuha ko lang yung first top. So, dito makikita natin na kinuha niya yung ang kinuha ko dito is yung pinakaunang top. Kasi double top naman siya. So, ginawa ko is kinuha ko talaga yung range kung saan siya nag-bottom. No? Pero still, hindi mo rin pag kinuha mo kasi yung pangalawang top, makukuha mo yung exact bottom. At pag kinuha mo naman yung unang top, makikita mo yung unang crash na kung saan nag-range siya tapos nagkaroon lang siya ng konting accumulation, no? So, ibig sabihin ito yung unang top at pag kinuha mo yung 14 days niya, yung 14 bars niya, hindi ko na-adjust So, hanggang dito lang yun siya. No? After nun, nagkaroon pa talaga siya ng pinaka-bottom. Ito yun, pinaka-bottom. Pero, still, pasok pa rin siya dun sa range kung saan siya nagsimulang kung titignan naman natin yung breakout. So, ang breakout niya, naglolo ko kasi yung Kaya lang guys So, from 14 bars, so nakuha na natin yung pinakang range niya kung kailan siya nagkaroon ng low. Pero nagkaroon kasi ng rin dito ng parang pinaka mas mababa pa. So, pag sinukat naman natin yun, pasok pa rin naman siya doon sa ating range talaga with combination doon sa kung kailan niya makukuha yung kanyang bottom. No? Kaya, inano ko na lang din siya. Inisip ko pa rin na 14 bars din, 14 na buwan or 12 to 14 na buwan din talaga bago niya nakuha yung kanyang range. No? So, pumasok pa rin naman kahit naman yung unang top, kahit itong first top na to, so dito ang niya. Kung ang pagbabasihan mo naman is yung second top, no? So, dito naman siya, yung pinaka-bottom niya. At meron ka pang additional, meron ka pang 2 months pa para makapag-accumulate. At yung 2 months na yun, ito yun. Diba? So, kung pagbabasihan natin yung unang top at yung pangalawang top, so parehas pa rin naman siya pumapasok kung sa range na yun. Kasi, hindi mo naman, kailangan timingan yung eksaktong top
Kasi kung nagdi-DCA ka, dito pa rin naman siya papasok sa range na to. So kahit ano naman anuin mo dito, kahit saan mo naman tignan, kung aanuin mo lang, kahit saan mo tignan, kung first top or second top, parehas good to buy pa rin naman dito sa mga range na to. No? So talagang pwedeng dyan talaga mag-fall talaga yung mga ano mo. So kailangan nagbibilang ka na kung nagsimula ka na mag-accumulate ng Bitcoin during dito sa oras na to, no? Diyan sa buwan na yan, no? So ibig sabihin profitable ka pa rin kasi nung tumaas ang presyo is talagang ano ka pa rin, nandoon ka pa rin sa range na yon. So ano bang price niya? Nasa 22,000 yan. 22,000 to 24,000 per Bitcoin, no? So punta na tayo dito sa ating present. Ayan, so sa present day, no, so magsisimula ulit tayo doon sa ating range kung saan hahanapin natin ngayon kung kailan magre-retrace yung Bitcoin hanggang sa makita niyo yung kanyang pinaka mababang level, no? So ito naman hindi naman to sigurado, hindi naman to talagang porket grinap natin ito is parehas lang yung mangyayari. So mapapansin naman natin nung unang cycle na tinignan natin is 12 bars bago niya nakuha, tapos merong 14 bars, dalawang 14 bars yung top to bottom, no? Meron din naman tayong nakita na once na nag-bottom na siya, ilang buwan siya nandoon. So merong 9 bars, 15 bars, 7 bars. So tinitingnan lang natin dito yung possible range, no? Possible na window kung saan na pinakamaganda mag DCA, no? So itong aking tinuturo is DCA strategy ito, no? Which is kasi pwede naman yun eh. Pwede naman na mangyayari habang tumataas din talaga nagdi-DCA ka. Pero syempre, dapat kung may plano ka na rin naman mag-accumulate at mag-aral ng Bitcoin, so dapat alam mo rin kung kailan yung best time talaga na bumili at kung ano pa ba yung pwedeng ine-expect sa market ngayon, no? Pwedeng syempre magkaroon ng mga fake out, pwedeng after nito, pagkatapos yung bumaba ng ganyan, hindi na yan bumaba. Tapos biglang nagdire-diretso na namang umakyat na ganyan. So, hindi natin masabi kung ano yung pwede mangyari sa market. Pero, according dun sa kanyang history ng 4-year cycle ng Bitcoin, no? Ganun yung nangyayari. So, tayo, ang pinagbabasehan lang natin is kung ano yung nakikita natin na pwedeng mangyari, no? At, yun nga, dun nga sa aking last video, pinaliwanag ko naman doon kung bakit iniisip ko na pwedeng bumagsak ng 30,000 yung Bitcoin, no? At mag-range siya doon sa ano na yun. Pwedeng gayahin lang din yan yung COVID-19 na biglang bumagba lang ng konti tapos biglang umangat na ulit, no? So hindi natin masabi, no? Pero at least dapat ready tayo. Ang sabi ko nga sa inyo, ang pinaka bottom line naman dito is kung nasa tamang panahon ba tayo to accumulate para gawin yung pagdi-DCA. Kasi ano rin isa rin sa nagtatalo sa akin dito is yung pagkakaroon ng ganitong kalaking accumulation dito. Ibig sabihin, napakalaki ng support ng prices pagdating dito. Ang dami talagang bumibili. So baka mamaya, hindi na siya bumaba talaga na mas mababa pa. Pwedeng dito na siya magsimula mag-range. Diba? Tapos saka lang siya mag-stage 2. Then sunod is mag-stage 3. Tapos saka siya mag-break out. Swiping dun sa kanyang all-time high. No? Pwedeng ganun yung mangyari. Pero, pag tingnan natin yung history, kung 14 bars, so makikita naman natin dito na expecting na December pa ng 2026. So, ibig sabihin, itong year na to, na 2026, talagang searching for bottom pa rin tayo. No? Kaya, doon sa mga iniisip na pwede pang mas bumaba No? Pwede pang mas bumaba or pwede mag-range yung presyo na yun. So, ibig sabihin, hindi nyo naman kailangan madaliin talaga. At kailangan nyo din talagang pag-isipan pa. So, hindi naman to syempre advice para, syempre kung nandito ka na sa price na to, magbebenta ba ako? So, hindi rin naman ganun, no? Kung hindi nyo alam kung ano talaga yun, kailangan may plano kayo Kailangan may plano tayo kung paano natin i-drive yung market. Kagaya nung ginawa ko. Ang ginawa ko, nag-accumulate na ako ng April. Nagsimula na ako mag-accumulate ng April. Pero, maliit lang talaga. Yung sa sahod ko pa lang talaga. So saka lang ako mag-aalat, maglalagay ng aking kapital talaga once na pumasok na siya dito sa range na to, sa dating stage 4 at dito sa stage 3 na to. Kasi ito ang kinoconsider ko na panibagong mga bottoms, no? So, ibig sabihin, may mga orders na ako dito sa mga range na yan na kung saan pag hinagip niya yung price na yun, doon ako magsisimula mag-accumulate. Sa ngayon,
Ano yung paano yun pag hindi ko nailagay yung aking mga hindi ko nailagay yung aking mga capital within this range, no? Paano kung hindi naman umabot dito? So, sabi ko nga, pwede ko siyang gamitin to sa ibang altcoins na sinusuportahan ko, di ba? So, hindi lang naman ito kasi ganun pa rin naman ang diskarte ko sa mga altcoins ko. So, DCA din ako doon. Pwede lang sa Solana, no? Na which is bibiling ko talaga isang whole na coin na kagad. No? So, nag-aantay lang ako ng magandang price din talaga sa Solana. Pero, sa ngayon, this year talaga, Bitcoin lang binabantayan ko. Kasi bakit? Tinitingnan ko kung hanggang saan. Tapos also, kapag kung sakaling makita natin yung bottom ngayong taon na to, no? Hindi naman kailangan madaliin ang pagpili. Marami pa tayong panahon para bumili. Kasi bakit? Kung sakaling susundin niyo yung pinakamaiksing panahon na saka siya nag-break sa stage 1 sa stage 1. So, matatapos lang yun ng September pa ng 2027 pa. September, ibig sabihin next year, doon na yung bottoming natin, bottoming out. Nagsisimula na yung bottoming out natin noon. So, mag-range siya noon. After noon, sa September pa ng 2027 natin makikita na medyo umaangat na yung presyo ng Bitcoin. So, kung galing siya sa 30,000, pwedeng nagpo-40,000 ang Bitcoin noon or 50,000. Pero kung susundin niyo yung pinakamatagal niya na accumulation talaga, which is yung 15 bars. So, ibig sabihin, matatapos ka pa is March 2028 pa. Di ba? Ganun ka tagal, no? So, ibig sabihin, hindi naman natin kailangan magmadali. Pagdating sa pag-DCA, marami tayong time para pag-aralan. No? Kung maiiwan ang market, so mali yung thesis natin. So, kailangan may plano rin tayo. Kaya nga nag-accumulate na tayo ngayon eh. Meron tayong passive accumulation na ginagawa every month. Na ang ginagawa natin is kada sahod, nag-accumulate na tayo ng Bitcoin, nag-iipon na tayo ng Bitcoin. No? Na kahit saan mapunta yung Bitcoin, bumaba man, meron tayong pambili. Ilalagay na natin yung ating capital. Pero once na hindi na inabot yung price na gusto natin, at least nakapag-DCA ka na. Nga lang, syempre mas maliit kasi hindi naman yun yung pinakang capital mo eh. Parang galing lang yun sa ating sinasahod. No? Kaya lang tayo nakakapag-ipon. Pero still, hindi ka nawala sa market. No? Pwede mo pa rin naman gamitin yun. Yung extra capital mo na hiniipon mo, gamitin mo na siya pang emergency fund mo. 'Di ba? Ipunin mo. Hindi naman matatapos yung market sa ganun eh. 'Di ba? Siyempre, nandun pa rin tayo sa talaga, ang pinakamalaking lesson ko talaga dito is kailangan meron kang dry powder or yung extra cash or may pang emergency fund ka, no? Kasi sabihin na natin na sayang naman kung di mo malalagay yung iyong capital, hindi makasasama doon sa bull run or ano. Sabi ko sa inyo, pinag-uusapan lang natin dito is yung bottom at bottoming out, no? Hanggang stage 3 pa tayo mag-accumulate, no? So wala pa sa breakout yung stage 3 na yun. So, ibig sabihin, mayroon pang stage 2, mayroon pang stage 3. Kung kailan tayo kailan tayo matitigil pagka nag-break na siya sa stage 3 kasi doon na tayo mag-aantay ngayon ng tinatawag na take profit na. Unti-unti na rin tayo magte-take profit noon. Yung DCA, depende. Kung talagang pang long term ka, kung pang retirement mo na, i-DCA mo na lang i-DCA. Tuloy-tuloy mo. Pero hindi yung capital mo na gagamitin. Diba? Total, sumasahod tayo kada araw. May kinikita naman tayo. Sumasahod naman tayo buwan-buwan. So, yun lang ang gamitin natin. Para nag-iipon lang tayo. 'Di ba? Pero yung capital natin mismo, syempre, dapat wise tayo doon. Kasi yung capital natin, yun yung pinang-iikot natin eh. 'Di ba? Kung hindi man sa cryptocurrency, sa mga emergency na pwede natin paggastusan or ano, no? So, kahit ako, alala ko dati, all in ako lagi. Pag meron akong pera, lagay lahat sa crypto. Pag may pera, lagay lahat sa crypto. Pero as time goes by, lalo na itong sumunod na cycle na to, no? So, binago ko yung diskarte ko ngayon. Kailangan meron akong dry powder palagi. Lagi ako may cash. Lagi ako may USDT, USDC, no? Which is kailangan kong i-allocate. Kaya ayoko nang ipilit yung dahil, nakakuha ko ng bonus, nakakuha ko ng 13 month. May extra pera ang pumasok sa akin, so ilalagay ko kagad doon. So, hindi. Ibahin ko na yung aking diskarte pagdating doon, no? Pero, ang pinaka-effective na ginawa ko is yung pagdi-DCA, doon ako naging profitable. Kaya yun yung itinuturo natin. At the same time, kung mali man yung maging thesis ko na bigla nang lumipad, yung aking capital na pang-emergency ko rin is na hindi ko na ilagay. So, hindi pa rin ako lugi kasi pera pa rin naman yun eh. 'Di ba? At least pwede ko siyang gamitin sa ibang bagay, no? Hindi lang sa Bitcoin, hindi lang sa crypto, no? So, itong crypto kasi isang part lang ito, no?
ng pwede mong isang tool lang ito para lang mag-appreciate yung value ng pera mo. Pero hindi nangangahulugan dahil marunong ka na mag-crypto, is dito na lang nakafocus lahat ng investment. Kung marami pang investment na darating pa yung mga tokenized asset, may RWA pa, may AI pa, no? So hindi pa natin alam. So kailangan meron pa rin dry powder pa. Paano yun kung lahat nandito na? Tapos may lumabas na mga iba pang opportunity. Paano ka makakasalok? Paano ka makakapasok sa mga ganun kung wala kang dry powder? Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin or pag-aaralan natin yung mga scenarios na darating sa atin, no? Mga opportunity na darating sa atin. So, ang main focus pa rin natin dito is makita natin yung window, no? So, in summary, kailangan lang is alam natin yung range kung kailan tayo So, binigay na natin yung date na hanggang kailan? March 2028, pwede tayo mag-accumulate. Noting na bottoming pa lang ito, hindi pa to bottoming out, no? So, ito pa lang yung mga ganito pa lang ang range nun. Ganito pa lang siya. Ang pinag-uusapan pa lang natin yan yung mula dito hanggang dito lang, no? So hindi pa kasama to itong stage 2. Pwede ka na mag-accumulate yan. Wala namang problema eh. Kasi bakit? Meron pa rin naman yung range. So isipin mo kung nag-accumulate ka dyan, so 30,000 yan. 30,000 Bitcoin. Umakyat ng 60,000 yung Bitcoin. Benta ka. Times 2 ang pera mo. Diba? Pwedeng ganun na mangyari. Or sabihin na natin na hindi na mag-times 2, sabihin times plus 50% lang. Profit pa rin naman yun. Diba? So, hindi naman natin kailangan talagang madaliin yung pag-iipon natin. Easy lang. No? Kailangan lang magkaroon ka talaga ng part ng iyong capital na ina-allocate para sa cash, may ina-allocate ka para sa crypto at para sa ibang bagay. No? Huwag kayong mag-all in agad. Baka mamaya, pwede na yun kung magkano lang yung kaya mong ilagay dito sa sahod or magkano lang yung kaya nating ilagay. Kasi hindi natin kailangan puwersahin yung sarili natin. Lalo na kung ikaw is nagsisimula pa lang. Pag-aralan mo muna talaga to. No? Pero kung siyempre, parang iba pa rin talaga pag nag-experience mo. Iba pa rin talaga kung meron kang taya, di ba? Meron kang ininvest, no? Kasi hindi naman natin masabi kung kasi malay mo pag biglang tumaas to saka magkaroon ng maraming interesado. Kaya umangat ulit ng ganyan yung presyo, biglang ang dami na interesado, then suddenly binalikan, pinuntahan yung aking so kaya naging ganyan, tapos biglang bumagsak, umabot dun sa aking target na 30,000, tapos saka nag-range para sa stage 1, sunod nag-stage 2 na siya, sunod nag-stage 3 na siya, tapos nag-breakout. So hindi natin masabi kung hanggang saan so aabutin, pero yung nga sabi ko sa inyo, yun ang lamang natin. Kahit saan direction pumunta yung Bitcoin, dahil nag-DCA tayo, nasa market tayo, at least nandyan ka na sa loob, kaya hindi mo kailangan mag-all in. No? Kailangan lang talaga maging mapanuri ka at alam mo dapat kung nasang range ka. Kasi syempre, ang pinaka-worst talaga na pwedeng mangyari dito is baka mamaya dito ka na nag-accumulate sa pinakantap. Baka dito ka na nag-accumulate. Yun talaga pinaka-worst. Kasi bago ka ulit bumalik yan, kailangan ulit gumawa ng structure ng Bitcoin bago ka babalikan. So sabihin na natin na 2030 na yun or 2029 na yun. Diba? Break even ka lang. Diba? So, hindi ko naman sinabi na yung mga bumili dito is magbenta na. Nandiyan na kayo eh. Pero kailangan alam nyo kung ano yung paano ninyo. Kasi, paano kung hindi na to bumaba at hanggang dito na lang. Diba? Pero long term, sabi ko nga, bullish naman ako sa Bitcoin. No? Yung nga lang, ang pinakakalaban mo na lang dito is yung panahon. No? Siyempre, pag na-board ka at biglang, o di kaya pag kinailangan mo ng pera, sa totoo lang, yun naman talagang pinakamahirap. Kapag kailangan mo ng pera, tapos wala kang pang tustos, kailangan mong ibenta yung Bitcoin mo ng palog so yun talaga yung pinaka masakit, no? Kasi syempre no choice ka 'di ba? Yung ganun kahalaga yung emergency fund. Yun yung ganun kahalaga na meron kang dry powder para at least kahit nandito ka bumili sa price na yan, 'di ba? At hinold mo lang. At dito, ang ginawa mo kahit na ganyan, wala ka nang pakialam kahit bumaba yung Bitcoin. Basta nakabili ka na, yun na yun. No? At ang gagawin mo, hindi ka pa rin titigil. Mag-iipon ka pa rin, pero hindi ka na magdi-DCA. Gagamitin mo na siya as yung pang-emergency fund mo. Tatapatan mo ngayon, nilagay mo dito.
Kung ang nilagay mong pera kunyari yan is 100,000 pesos. Tapos dito, syempre wala ka ng pera. Bumaba pa yung Bitcoin. So, nag-60,000 na lang. So, yung 100,000 mo dati, 60,000 na lang. Ang gawin mo, sa buong kinukuha ng Bitcoin yung kanyang bottom, mag-ipon ka na. Magkano iipunan mo? Kung magkano yung naging loss mo. Diba? Kunyari, mag-ipon ka ng worth 60,000 sa loob ng ilang taon yan. 3 years. Hindi ka na bumili ng Bitcoin, nag-ipon ka na lang ng 60,000 mo. Once na bumalik yan doon sa range mo, ewan ko lang, bumalik na ulit yung Bitcoin dito sa range mo, pwede ka na magbenta ng paunti-unti doon kung ilan yung gusto mong at iiwan mo na kunyari yung 100,000 mo o yung kalahati, ibebenta ko na. Kasi break even lang din naman ako doon. Hindi ka kumita, hindi ka maano, pero at least sa loob ng 3 taon, sa loob ng 3 taon o 2 taon na nag-accumulate yung Bitcoin at magkaroon man ng emergency, hindi magiging dahilan para ibenta mo ng palugi yung binili mo sa taas. Diba? So, yun lang naman para sa akin, no? So, hindi naman porke sinabi na magdi-DCA kaysa habulin mo na para bumaba yung average mo. Pero, siyempre, iba-iba naman tayo ng stand sa buhay, no? Pwedeng yung iba nag-invest nga doon sa mataas, tapos pagdating dito sa baba, siyempre, wala na silang pera. Kailangan talaga mag-ipon. Pero kung meron kang extra, so, kahit pa 1,000 lang. Para lang bumaba yung average mo. Then pag bumalik doon, kunin mo na yung capital mo at yung mga binili mo dito, yun na lang iwanan mo. 'Di ba? At least mas mababa. Pag balik dito sa taas, kunin mo ulit yung capital mo. Yung nag-inaccumulate mo dito, nasabihin natin worth 30k, umakyat na yung presyo niyan. So, hayaan mo na yun siya. Hayaan mo na, yan na yung pinaka-hold mo. No? Pero still, yun nga, pag dumating ulit yung another bear market, baka hindi na makita itong price na to. So, hindi natin masabi. Kasi bakit? Kasi sa history kasi ng Bitcoin, tinatouch niya ulit talaga to. Tinatouch niya ulit kaya, so isipin mo, yung kung ikaw ay bumili ng mga panahon na to, nag-take profit ka na dapat dito. Pero after nun, ilang taon na bago mo ulit mabawi. At ngayon, nandito ka na naman sa range na to. Ngayon, yung mga bumili dyan, syempre, break even pa lang sila ngayon. Kung hindi nila ginalaw ang kanilang Bitcoin at di nila binenta, hold lang sila. Break even lang din sila. Pero kung sakaling bumaba pa yan dito, so ibig sabihin, ang tagal na nila lungi. Pero paano kung hindi na siya bumaba dyan at nag-range na lang dyan at umangat? Hindi natin masabi. Diba? So, kailangan alam natin kung ano yung ating plano. Dapat meron tayong clear talaga na plano. At syempre, dapat ready tayo sa mga emergency. So, yun lang no. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga supporters and subscribers, syempre, like and share lang ating video. At syempre, mag-comment down below. Syempre, ang tanong ko naman sa inyo is ano yung plano ninyo about dito sa ating darating na nag-accumulate na ba kayo? Or hindi pa? No? So, may nagsasabi na October, November daw. Pinakamaganda mag-accumulate. Pero tayo kasi nagsimula na tayo ng April. No? Kaya, bakit? Kasi ano naman yun, hindi naman yun yung capital natin. No? So, galing lang yun sa ating Bitcoin Ipon Challenge. So, doon tayo sa ating Bitcoin Ipon Challenge. Maglalagay tayo ng 500 pesos sa ating ipon. At yun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on! Ayan, so nandito tayo ngayon sa ating coins.ph kung saan tayo ay magbobodega ulit, no? So, 500 pesos lang ito. So, Bitcoin Ipon Challenge ang tinawag ko dito sa aking naman tawag dito, pakulo. So, 500 Ipon Challenge kada sahod, no? So, naglalagay tayo dito ng ating Bitcoin, nagbabili tayo gamit yung coins.ph. So, dito, pupunta tayo sa Buy BTC, tapos maglalagay tayo ng 500 pesos sa coins.ph and then review. Tapos, swipe. Ang presyo ng Bitcoin ngayon is 3.6 million, pero sa dollars is nasa 59,000. No? 60,000. So, every sahod, ginagawa natin ito, lalo-lalo na for long term naman ito, no? So, titingnan natin kung ano mangyayari sa kanya in the next 4 years, no? Kung hanggang saan naaabot yung presyo, no? So, ayun lang, no? So, balik na tayo dun sa ating pinag-uusapan. Ay, hindi pala. Oo nga.